ito po yung mga inarabas natin kaninang mga flower, ano? Tuturuan po tayo ngayon ni Chef Len na paggawa ng floral spring roll. Chef Len, sige nga po, paano po yung paggawa nito? Alright. So, bali po, ang gagawin po natin ay kukuha po tayo ng rice paper. Ito po, rice paper. So, ilolublob po natin sa siya. tubig? Yes po. Alright. Okay, para lumambot siya. Opo. Okay. So, Sige. bali pagka ganyan po, kukuha po tayo ng mga edible flowers Sige po. nga, alright. So, sa pamamagitan po nito. Hinarabas namin kanina si Sir Michael yan. Opo. Yan. Yes po. Okay. Ilalagay natin po dito. Okay. Bali, parang nagde-design lang po tayo. Ganon. Magiging design siya, Opo. no? Tulungan nga kita, pwede kong maglagay dito? Ito, pwede rin to? Yes Sige po. nga, sige nga. Tutulungan ko na si Chef Len. Alaga naman, para pag uwi ko sa bahay, abay, gagawin ko na to. Yan. Okay. So it's an art po, parang art ang magiging dekorasyon niya pagkatapos na ilagay niya sa ano. Alaga naman, no? So kanya-kanyang style at artwork. Tsaka parang nakikinikilit ako, Sir Mike, napaka-healthy nito. Yes po, ito yung talaga. farm-to-table concept po. Yes, oo. Alright. So ang ating mga bisita, pwede silang mag-harvest ito, tapos nagde-demo kami ng floral spring roll making Okay. para sa ating mga visitors Oo. as part of our gastronomy Yes. offer. Okay. Next, Chef Len. Next po ay ito pong egg. Egg. Yung prinitos po nating egg. Alright. Tapos lalagay po natin dito. Then yung lettuce po natin. Lettuce. Alright. Press. Opo. Nasa ano pa yan? Ayan, Yes nasa po. pupupit pa yan. Yan, oh. Talaga naman. Talagang, table to table na nga siya. Yes Ayan, po. oh. Pagkatapos nito po ay yung ating cucumber po. Cucumber. Alright. Yes po. Mhm. Then, Oo. yung ating carrots, Carrots. Alright. po. Ito pa ang ating noodles. Noodles. Yes po. Talaga naman. Okay. At tapos, nakadamta ko talaga naman. Natatakam na ako, Sir Mike, ha? Ito pong ating chicken po. Chicken, alright. Opo. Aha. Then pagkatapos po niyan, I-roll. i-roll po Alright, natin. sige, oh. Aba, talaga naman. Naku, sa itsura pa lang, eh. Nakakatakam-takam na to, Sir Mike, ha? Yes, oo. Talaga So yan naman. ang ating ino-offer dito for experiential tour Oo. para sa ano. Okay. Yes po. Ayan Talaga naman po. ganda. Ayan. Ito, pwede nang kainin ito. Yes po. Meron po kaming special sauce po. Alright. Ito, Pwede ko na dipping tikman ito? sauce. Pwede ko na tikman pwede ito? i-dip. Malalaman natin kung gaano ito kasarap, no? Yan. Tingnan po, tikman natin. Ayan, may edible flower po yan. Kamusta po? Panalo! Grabe! Oo. Yan. Akala ko itong mga flower na to, pan-display lang yan. Hindi pala. Pwede Grabe, po. sarap. Oo. Napakasarap. Yes, oo. Sir Michael, paano po makakatikim ng ganito kasarap yung ating mga kabayan? Imbitahan niyo po para po makikita yung Amara. Opo, ito po ay part ng aming tawag naming experiential tourism, yung floral spring roll making. Eto. So, for those who would like to or interested to experience it, pwede po kayong mag-book sa Facebook page namin, mag-inquire kayo. Again, nandito po kami sa Bukid Amara sa Lucban, Quezon. Yes po. And we are more than happy to entertain groups who would like to experience this. So sila po mismo mag-harvest ng edible flower, Yes. and then tuturuan namin mag-floral spring roll. Yes, naku talaga naman, education. Sir Michael, pagdating namin dito, naparaming mga estudyante. Anong school po itong mga to? Sila po ay mga taga University of Rizal System, Alright. mga crop science major, at ang kaibigan nating professor nila ay hinikayat sila Yes. para makita yung farm tourism namin So dito. ito na po yung ginagamit, ito ang ating Bukid Amara. Yes, oo. Yes, talaga. Kumusta naman po yung suporta ng gobyerno? Sir Michael, sa Opo. advocacy po ninyo? Yes, we are working very closely kasi in promoting farm tourism and Yes. and smart farming. Yes. We collaborate very closely with the Department of Tourism, Yes. with the Department of Agriculture, as well as the Department of Science and Technology. So sila po yung aming talagang mga partner dito. Yun, talaga naman po. Si Sir Michael Caballes, owner po ng Bukid Amarapang. Ito po yan sa Lucban, Quezon. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlaison para sa ating video plant of the week. Halip po kayo. Samahan niyo ko
magtatanim tayo ng peanut o mani sa mga bote ng mineral water. Harvest din po tayo ng aking mga tanim na peanut. Tayo gagawa ng masarap at masustansyang peanut butter ala magsasakang reporter. Pwede nyo po itong ipang negosyo o kaya naman po ipang regalo ngayong Pasko. Ang mani po ay isang uri ng legumes o legumbre. Kapag kayo nagtatanim nito, gumaganda po yung kalidad ng iyong lupa. Ilan po sa mga taglay na health benefit sa ating katawan ng mani ay meron po siyang unsaturated fatty acid at monounsaturated fatty acid. Meron po siyang taglay na omega-3. Ang omega-3 po nakukuha lang sa isda. Pero ang mani, natatangi po siya. Meron po siyang taglay na omega-3 na maganda po sa ating puso. Maiwasan po ang pagkabara ng ating mga ugat sa puso kapag palagian po kayong kumakain ng mani. May mataas po siyang glycolic acid na nagpapababa ng presyon ng ating dugo. Maiwasan po ang pagkakaroon ng blood clot at pagkakaroon ng stroke. Mataas po ang kanyang antioxidant content na tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer. Full of vitamins and minerals. At meron po siyang potassium, fiber, vitamin A, vitamin K. Ilan lang po yan sa maraming taglay na iba't ibang health benefits sa ating katawan ng mani. Dito sa mani ay pipili tayo ng maganda, yung malaking bunga o laman ng mani. Ito, 2, 3, 4, 5, 6. So itong 6 na to, kunin ko yung natin mga buto. 6, tanggalin ito sa ibabad sa tubig. Ganda yung laman niya, At sa tubig. Sa tubig, Ang tubig. Naman. Siksik siya, Siksik. Yan. Ibabad lang sa tubig ng mga 4 na oras hanggang 5 oras yan bago itatanim. Okay, pagkatapos ng 4 na oras ng pagkakababa dito ang ating mga seeds ng mani ay pwede na yung itanim. Ito yung ating mga pagtatamnan. Ang una ay ang mixture nito ay 60% buwag na lupa, another 20% ay ipa ng palay, at 20% pa ay vermicast. Ito naman ay buwagag na lupa. Ang 20% ito ay kokopit at another 20% ay vermicast. So pwedeng i-substitute yung ipa ng palay sa vermicast, Ayan, itatanong natin ating seeds ng mani. Seeds ng mani natin. Ayan. So ito, paikutan natin yung kapag tumubo lahat ay pwede namang i-transplant yan, Ito pa. Ayan dito. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5. Ayan, yung isa doon. Babaon lang ng 1 inch, yung buto ng mani. Ito, 1 inch ang baon. Ito, yun. Tapos takpan. Ayan. Pagkatanim ay bahagyang
wisikin ng tubig, no? Bahagya lang. Ayun. Para mabilis silang mag-sprout. Yan, lagyan natin ng level, ano? So ganoon, kahit mahalo sila sa ibang pananim, ay alam natin kung ano ang ating mga nakatanim. Diyan, after 5 days, so yan, sprout na, no? Ating mga tanim na mani sa mga empty bottle ng mineral water. So ito po ang ating mga tanim na mani, sprout na after 4 days. Ayan, meron na yan, yun pa. Ayan. So ating mga tanim na peanut o mani sa paso at sa mga empty bottle ng mineral water. Ang mani po ay pwedeng i-harvest within 90 to 110 days. Pwede rin po nga isagad hanggang 130 days. So ito po yung ating mga tanim na mani. Ngayon po ay nasa 110 days na, no? At ready to harvest na po yung mga yan na nakapawang nakatanim. Ito pong una sa paso at ang iba ay nasa bote ng mineral water. So ngayon ay harvest tayo ng ating mga tanim na peanut, ano? Diba? Ating harvestin. Atakin lang po natin, ano? Yan. Natin lupa, masiksikan lupa. So yan, oh. Yan. Gasan po natin. Ayun, oh. So yan. Yan. So ngayon, ito namang nasa empty bottle ng mineral water ang ating harvestin. Ito. Ayun. Yan po yung laman, oh. Yung mga laman. Sa kabila. Ayun. Ayan, dami laman ito. Ako, dami laman ito. Yan, oh. Ayun. Kita nyo po, oh. Kita nyo po mga laman, oh. Ito namang isa. Ito po ang ating harvestin. Yan. So, yan po yung mga laman, oh. Yan po yung mga laman. Yan, oh. Oh, daming laman ito, oh. Yan. Ito. Didipis ko lang dyan. Tapos ito. Ayun. Yan po ito. Yan, oh. Ayun. Daming laman ito, oh. Yan. So, tingnan po yung mga laman ng ating mga tanim na mani. Alugin nyo lang pong gano'n, no? So, yan po yung mga laman niya. Yan. So, ito po ng mga laman niya, oh. Mamaya, babanlawan ko sa tubig, ano? Yun, ay babanlawan natin ang ating mga na-harvest na laman ng ating mani para lumutang yung kanilang laman, ano? Banlaw po ng ganito, lulutang po yung laman. Yun. Yan po, oh. Ayan, ang mga laman, oh. Dami, oh. Yan. Itong laman ng ating mga tanim na mani na nakatanim lang po sa paso at sa timba. So ngayon po isamahan nyo naman po akong gumawa ng masarap na palaman na peanut butter na pwede pong panregalo o kaya ay pang negosyo. Halip po kayo, samahan nyo ko, gagawa tayo ng peanut butter. Ngayon ay himayin po natin ating laman na ating na-harvest na mani, no? Lahat po ay may laman na po yung loob nilang dahil eksakto po sila sa araw, no? Hindi po natin sila in-harvest na bata pa, sa halip ay eksakto sila, no? Ating laman, ating mga tanim na mani. Matitigas po sila, oh, tigas, oh. Ibig sabihin po yan ay maganda po yung laman niya sa loob. Ngayon ay kukunin natin yung kanyang mga laman, no? Ito nyo, laki po ng kanyang mga laman, no?
Yan. Yung mga laman ay seseparate po natin dito sa kanyang shell. Gagakuha po tayo ng ating pang saog. Siksik po yung kanyang laman, Yan, lalaki ng butil, lalaki po ng kanyang mga butil.